Mga ka-TH, isipin ninyo ito. Ilang buwan kayong nagukay, nagbilad sa araw, nakipagsapalaran sa dilim, at nakipagpatayan sa pagod. Tapos, biglang may tatamak sa dulo ng inyong bareta. Isang matigas na simento. Isang silyadong bahagi sa loob ng tunnel o sa ilalim mismo ng lupa. Sa unang tingin, mapapatulon ka sa tuwa dahil iisipin mo, ito na ang huling harang. Ito na ang pintuan patungo sa katuparan ng inyong mga pangarap. Pero, sandali lang mga ka-TH. Huwag muna kayong magdiwang. Dahil sa mundo ng paghahanap sa kayamanan ni Yamashita, ang bawat semento o harang ay may dalawang mukha. Ito na nga ba talaga ang huling takip na nagproprotekta sa nakatagong deposito o isa lamang itong nakakamatay na decoy na idinisenyo ng mga sundalong Hapon para iligaw kayo at ipahamak? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang katotohanan sa likod ng mga tinatawag na treasure seal. Alamin natin kung paano ninyo babasahin ang mga marka, paano ninyo malalaman kung may laman sa loob, at higit sa lahat kung paano ninyo bubuksan ito ng ligtas nang hindi kayo nabibiktima ng mga nakatagong patibong. Kaya manood ng mabuti mula simula hanggang dulo dahil ang impormasyong ito ay maaaring magligtas sa inyong buhay at maghatid sa inyo sa tagumpay. Ano nga ba ang treasure seal? Bago natin pasukin ang mas malalim na detalye, unawain muna natin kung ano ba talaga ang layunin ng seal na ito. Bakit nga ba nagpagod ang mga sundalong Hapon na maghalo ng semento at takpan ang mga bahaging ito sa ilalim ng lupa? Batay po sa aking sariling pagbasa at pagsusuri sa mga aking karanasan, ang seal ay hindi lang basta ginawa para itago ang isang bagay. May tatlo itong pangunahing layunin: proteksyon laban sa tubig, proteksyon laban sa hangin, at pagpigil sa madaling pagpasok ng sinumang hindi otorisado. Noong panahong itinago nila ang kayamanan ni Yamashita, alam ng mga sundalong Hapon na aabutin ng maraming dekada bago ito muling balikan. Kaya naman, gumamit sila ng matitibay na materyales. Kadalasan ay pinaghalong semento, apog at mga lokal na sangkap para masigurong hindi masisira ang chamber sa loob. Ngunit, may malaking pagkakamali ang maraming treasure hunter na Pilipino. Akala ng iba, kapag nakakita ng semento sa loob ng tunnel, otomatiko ng deposito ang nasa likod nito. Mali ang isipang yan, mga ka-TH. Kailangan nating kilalanin ang pagkakaiba ng common seal sa final seal. Ang common seal ay madalas na ginagamit bilang structural support o kaya naman ay pangharang sa mga gumuguhong lupa. Maaari rin itong gamitin bilang decoy o pampalito. Ibig sabihin, simentado siya. Pero kapag binasag mo, purong lupa o bato lamang din ang nasa likod. Ginawa ito para ubusin ang inyong lakas at oras. Sa kabilang banda naman, ang final seal ang siyang tunay na nagpuruprotekta sa chamber kung saan naroon ang deposito. Paano natin malalaman ang pagkakaiba ng dalawa nang hindi muna ito binabasag ng tuluyan? Diyan napapasok ang tamang pagbasa sa mga indikasyon at palatandaan. Yan, paano nga ba malalaman kung deposito ang nasa likod? Dahil karamihan sa ating mga ka-TH ay walang hawak na mga mamahaling kagamitan, aasa tayo sa ating talas ng pakiramdam, lohika at tamang diskarte sa pag-a-analyze.
Kaya meron tayong mga konkretong paraan para malaman kung may magandang madidiscover sa likod ng sementong harang na inyong natagpuan. Ang unang paraan ay ang pagkuha ng hollow sound o ang tunog ng guwang. Kapag nakatagpo kayo ng semento, tumatok kayo rito gamit ang inyong mga kamay o kaya ay gumamit ng martilyo o dulo ng bareta. Pakinggan ninyong mabuti ang tunog. Kung ang tunog ay sulit, mabigat at parang pader ng bahay ang kinakatok ninyo, malaki ang tsansa na common seal ito o kaya ay solidong bato lang ang nasa likod. Subalit kung ang tunog ay may alingaw-ngaw, medyo paos o parang may bakanting espasyo sa likod, mag-isip-isip na kayo. Ang guwang na tunog ay isang malakas na indikasyon na may sealed chamber o isang silid sa likod ng sementong iyon kung saan posibleng nakalagay ang deposito. Ang ikalawang hakbang na nangangailangan ng matinding pag-iingat ay ang tinatawag nating gas check. Kung may nakita kayong maliit na lamat, butas, o kaya naman ay nagpasya kayong mag-drill ng maliit na bahagi gamit ang simpleng pait, pansinin agad ang hanging lumalabas. Kung may maamoy kayong foul odor o yung kakaibang mabahong amoy na tila bulok na itlog o amoy ng kalawang at luma, sinyalis iyan na ang hangin sa loob ay nakakulong ng napakahabang panahon. Ang sealed chamber na naglalaman ng mga metal o kahoy ay lumilikha ng ganitong uri ng hangin. Kapag may lumabas na kakaibang hangin, kumpirmadong may espasyo sa likod at sarado ito ng airtight o napakahigpit. Ang ikatlo at pinakamahalagang indikasyon ay ang mga marka sa mismong seal. Ang mga sundalong Hapon ay madalas nag-iiwan ng huling petrolyo o direksyon sa mismong semento para sa mga opisyal na babalik dito sa hinaharap. Tignan ninyong mabuti ang ibabaw ng gilid ng semento. Mayroon bang nakaukit na maliit na tuldok? Mayroon bang hugis ng cross? O baka naman may maliliit na ukit tila ng tatsulok o linya? Ang mga marka na nakasulat o nakaukit mismo sa semento ay nagsisilbing kumpirmasyon. Kapag ang marka ay nagpapahiwatig ng paghinto o pinto, malaki ang posibilidad na ang kayamanan ni Yamashita ay ilang pulgada na lamang ang layo mula sa inyong kinatatayuan. Ngayong napatunayan ninyo na may guwang na tunog, may amoy ng gas, may tamang marka, siguradong nanginginig na ang inyong mga tuhod sa excitement. Gusto na ninyo itong tadtarin ng martilyo at pait. Pero babala mga ka-TH, dito sa bahaging ito, marami ang nawawala sa eksena. Ang pagbubukas ng isang final seal ay ang pinakamapanganib na yugto sa paghahanap ng deposito. Dapat ninyong tandaan na ang mga sundalong Hapon ay eksperto sa pagtatago. Alam nilang kapag may nakatuklas ng seal, bubuksan at bubuksan ito. Kaya naman, bago ang deposito, madalas ay inilalagay muna nila ang mga nakamamatay na traps. Ang dalawang pinakakaraniwang patibong na kasunod ng seal ay ang water traps at saka poison gas. Ang water trap ay idinisenyo kung saan ang semento ang nagsisilbing plug o tapon ng isang malaking imbakan ng tubig sa itaas o sa gilid ng tunnel. Kapag basta-basta mo itong binaliwala at binasag ng mabilis, ang pressure ng tubig ay biglang sasalpukan ang tunnel na maaaring magdulot ng pagbaha at pagguho at matrap kayo sa ilalim.
Ang poison gas naman ay ang singaw na chemically engineered o kaya ay natural na naipon dahil sa mga kimikal na iniwan sa loob gaya ng cyanide. Kapag nabasag mo ang seal at pumasok ang sariwang hangin, ang gas ay lalabas ng mabilis. Sa loob ng ilang segundo ng paglanghap, maaari itong magdulot ng pagkahilo, kawalan ng malay o mas malala pa. Kaya naman, ang payo ko po para sa lahat, bagamat wala tayong mga modernong makinarya, huwag nating kalimutan ang ating pangunahing proteksyon. Gumamit ng kahit simpleng gas mask na may tamang filter. Huwag din kakalimutan ang proper ventilation. Gumamit ng blower o kahit anong paraan para magtulak ng sariwang hangin pababa sa tunnel at maglabas ng masamang hangin bago tuluyang pasukin ang binasag na harang. Huwag magmadali. Ang kayamanan ni Yamashita ay nag-aantay ng higit 80 taon. Hindi ito mawawala kung mag-aantay kayo ng ilang oras para lang maging ligtas ang operasyon. At sa kabuuan, mga ka-TH, ang pagkakadiscover ng isang semento sa inyong site ay isang magandang sinyales. Ngunit, nangangailangan ito ng malamig na ulo at matalas na pagsusuri. Ang seal ay nagsisilbing isang pintuan. Ang tamang pag-intindi sa bawat marka, ang pakikinig sa tunog ng guwang at ang pag-amoy sa hangin ang inyong magiging susi upang hindi masayang ang inyong pagod, pondo at oras. Huwag tayong basta-basta magpapadalos-dalos dahil ang buhay ay mas mahalaga kaysa sa anumang bagay na ating makukuha sa ilalim ng lupa. Laging tandaan na ang isang matagumpay na treasure hunter ay hindi lang basta malakas ang katawan, kundi marunong magbasa ng sitwasyon at marunong rumispeto sa mga naiwang patibong ng kasaysayan. Sa pamamagitan ng pag-iingat at tamang kaalaman, mas malaki ang tsansa nating makuha ang ating inaasam na tagumpay. Bago natin tapusin ang video na ito, may tanong ako sa inyo mga ka-TH. Sa inyong mga kasalukuyan o nakaraang site, may nakita na ba kayong semento o seal na may kasamang kakaibang marka gaya ng cross, tuldok o ukit? Ano ang naging karanasan ninyo nang subukan ninyo itong suriin? Ibahagi ang inyong mga kwento at mag-comment sa ibaba upang sama-sama nating masuri at mapag-aralan ang mga karanasang ito. At dito na nagtatapos ang video na ito mga ka-TH. Maraming salamat sa inyong panonood at happy treasure hunting sa inyong lahat.